Ibinenta, ipinagkanulo, nilinlang ng sariling asawa at biyenan habang siya'y nag-aalaga sa amang may sakit. Sa kanilang pagpapakasasa sa piling ng kabit at ng bunga ng kanilang kasalanan, isang tawag ang babago sa lahat. Naka-freeze ang mga account, wika ng abogado. Ngayon, sa pagitan ng mga abo ng kanyang winasak na puso, isang bagong Althea ang isisilang. Paano niya babawiin ang lahat ng sa kanya ay inagaw? Huwag kang mag-alala, Marco. Papayag din yan. Narinig kong sabi ng biyanan kong si Doña Imelda, ang kanyang boses ay malamig at puno ng paniniguro. Ano ba naman ang magagawa ng isang babaeng walang sariling pera at nakadepende lang sa atin? Saan siya pupulutin kung aalis siya dito? Ang mga salitang yon ay tumusok sa aking pandinig na parang matatalim na bubog. Sa sandaling iyon, nakatayo ako sa labas ng study room. Hawak ang isang tray na may 2 tasa ng bagong timplang kape. Ang aroma nito, na dati nagdudulot sa akin ng pakiramdam ng isang tahanan, ay biglang naging amoy ng lason. Ang aking mga kamay, na sanay sa pag-aalaga at pagsisilbi, ay abala kanina lamang sa paghahanda nito para sa kanila. Isang maliit na gawi ng pagmamahal na ginagawa ko gabi-gabi. Ang bawat patak ng pagod ko sa buong araw ay tila naglalaho sa tuwing nakikita kong nasisiyahan sila. Ngunit ang narinig ko ay sumunod na sagot ni Marco, ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay, ang ama ng aking anak. I know, ma. Kailangan lang nating maging maingat. Once na pumirma siya sa adoption papers ni Miguel at mawala na ang matanda, lahat ng pinaghirapan ng pamilya niya sa atin mapupunta. Adoption papers? Miguel? Ang pangalan ng batang sinabi nilang aampunin para daw magdala ng swerte sa pamilya. Ang batang kamakailan lang ay dinala nila sa pamamahay na ito nang wala man lang akong kaalam-alam. Ang matanda, ang papa ko. Ang papa kong walang malay na nakahiga sa ospital na umaasa sa bawat dalaw at dasal ko. Ito ang dobleng sampal. Hindi lang pala ako niloloko sa pagkakaroon niya ng anak sa ibang babae. Ang buong buhay ko, ang pag-ibig ko, ang pamilya ko, lahat, mamo. Lahat ay kasama sa isang masalimuot at demonyong plano para nakawin ang lahat ng mayroon ako. Ang hawak kong tray na may lamang kape ay tila nawalan ng bigat. Dahan-dahan itong dumulas mula sa aking mga daliring biglang nanlamig at nanghina. Ang tunog ng porselanang nabasag sa sahig na gawa sa nara ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Isang malakas at malutong na pagkadurog na kasabay ng biglaang pagguho ng mundo ko. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay, ang panginginig ng aking mga tuhod. May mapait na likido na umakyat sa aking lalamunan. Ang bawat sulok ng bahay na ito na minahal at inalagaan ko ay biglang naging hawla ng isang halimaw na may 2 ulo. Agad bumukas ang pinto ng study. Ang gulat sa mga mukha ni Marco at Doña Imelda ay hindi maitago. Althea, anong nangyari? Tanong ni Marco, may pagkukunwaring pag-aalala sa kanyang boses. Pinilit kong huminga. Pinilit kong buuin ang aking sarili mula sa milyon-milyong piraso na nagkalat sa sahig. Pasensya na, sabi ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig. Isang pabulong na puno ng sakit. Nabitiwan ko lang. Pagod lang siguro ako. Itinago ko ang bagyo sa loob ng aking dibdib sa likod ng isang ngiting pilit. Pinulot ko ang bawat bubog. Maingat na iniiwasan ng kanilang mga tingin na para bang ang paglilinis sa kalat na yon ay makakapag-ayos din sa wasak kong pagkatao. Nang gabing iyon, sa aming kwarto, pinanood ko si Marco habang natutulog siya nang mahimbing sa tabi ko. Ang kanyang bawat paghinga ay parang insulto. Ang bawat sulok ng kanyang mukha na dati kong hinahalikan ay mukha na ngayon ng isang traidor. Dito ko unang naintindihan na ang pinakamatinding sakit
ay hindi nagmumula sa sigaw o sa sampal. Nagmumula ito sa katahimikan ng isang katotohanang hindi mo na mababago. Dumating ang umaga. Ang sikat ng araw na tumatama sa aming bintana ay tila nangungutya. Habang naghahanda ako ng almusal para sa aking anak na si Leo, tumunog ang aking telepono. Si Ana ang aking matalik na kaibigan. Tea, nakita ko post ng Tita Imelda mo. Congrats daw sa bagong adopted son ninyo. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Ang masayang boses niya ay isa na namang patalim na bumaon sa aking puso. Mahabang kwento, Ana. Sagot ko. Pinipigilan ang paggaralgal ng aking boses. Tatawag ako ulit. Pagbaba ko ng telepono, hinarap ko si Marco sa hapagkainan. Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang kanyang kasinungalingan. Marco? Tinanong ni Anna tungkol kay Miguel. Ang sabi ko, inampun natin. Iyon naman ang totoo, di ba? Tumingin siya sa akin, walang bakas ng kahit anong emosyon. Of course, mahal. Para sa pamilya natin ito. Para swertihin tayo. Ang kanyang mga salita ay perpektong ensayo. Malamig, kalkulado. At sa sandaling iyon, habang tinititigan ko ang lalaking minahal ko nang higit sa aking buhay, habang pinapanood ko siyang magsinungalingin-buling nang walang kakurap-kurap, isang malamig na determinasyon ang pumalit sa sakit sa aking puso. Ang laro nila ay nagsimula na. Ngunit hindi nila alam, ang larong ito ay tatapusin ko. Nang gabing iyon, matapos kong patulugin si Leo, tumayo ako sa harap ng salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay pagod. May namumugtong mga mata at may pusong basag. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Sa loob ng 10 taon, ang bawat butil ng pawis ko ay inalay ko para sa pamilyang ito. Bawat pangarap ko ay isinantabi ko para sa kanila. Ngayon, sa harap ng salamin, iisa lang ang tanong ko. Para saan ang lahat ng ito? Ang bawat piraso ng nabasag na tasa ay maingat kong pinulot kagabi. Ang mga daliri ko'y nanginginig. Hindi dahil sa takot na masugatan, kundi dahil sa nag-uumapaw na galit at pighati. Habang nililinis ko ang sahig, doon ko ipinangako sa aking sarili. Hindi ako iiyak sa harap nila. Hindi ako magpapakita ng kahit anong kahinaan. Ang bawat ngiti na ibibigay ko ay magiging isang maskara. At sa likod nito, bubuuin ko ang aking plano para kay Leo, para kay Papa. Kinaumagahan, ang amoy ng sinangag at pritong isda ay pumuno sa aming tahanan. Ngunit para sa akin, ang lahat ay walang lasa. Naupo ako sa hapagkainan kasama ang 2 taong sumisira sa aking buhay. Good morning, Ma! Bati ko kay Doña Imelda, kasabay ng pagsasali ng kape sa kanyang tasa. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mukhang maganda ang gising mo, Althea. Anya, nakalimutan mo na siguro ang pagiging clumsy mo kagabi. Ngumiti lang ako. Masarap po yata ang tulog ko. Isang kasinungalingan. Hindi ako natulog kahit 1 segundo. Humarap ako kay Marco. Kain ka na, mahal. Paborito mo itong tuyo. Inilapit ko ang plato sa kanya. Tiningnan niya ako. Marahil ay naghahanap ng bakas ng sakit o galit. Ngunit wala siyang nakita. Ang nakita niya ay ang asawa niya. Ang mapagmahal at tangang asawa na sanay na siya. Ang bawat subo ng pagkain ay parang buhangin sa aking lalamunan. Ang bawat palitan nila ng tingin ay parang kumpirmasyon ng kanilang krimen. Ang almusal, na dati isang masayang simula ng araw, ay naging isang almusal sa impyerno at ako ang nag-iisang kaluluwang nagdurusa sa gitna ng mga demonyo. Bago umalis si Marco para sa trabaho, ginawa ko ang isang ritual na ngayon ay nagdudulot sa akin ng matinding pandidiri. Lumapit ako kay Doña Imelda para magmano. Ito ang simbolo ng aking paggalang.
Isang bagay na itinuro sa akin ng aking mga magulang. Ngunit habang dahan-dahan kong inilapat ang aking noo sa likod ng kanyang palad, na naamoy ko pa ang mamahaling lotion na ipinambili ko mula sa sarili kong ipon, naramdaman ko ang init ng kanyang balat na parang nagbabagang uling. Para akong humahalik sa isang makamandag na ahas. Kinilabutan ako. Mabilis kong inalis ang aking mukha, umaasang hindi niya napansin ang bahagyang panginginig ng aking mga kamay. Nang makaalis na sila, doon ako huminga ng malalim. Ang bigat sa aking dibdib ay halos hindi ko na makayanan. Ang tanging kanlungan ko na lamang ay ang ospital. Sa tabi ng kama ng aking ama, sa malamig at tahimik na kwarto na amoy gamot, doon lamang bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang balat niyang kulubot, ngunit puno ng alaala ng kanyang pag-aaruga. Pinunasan ko ang kanyang noo, inayos ang kanyang kumot. Papa. Bulong ko sa kanyang tainga, ang boses ko ay basag. Niloloko nila ako, Papa. Gusto nilang kunin lahat ng pinaghirapan ninyo ni Mama. Gusto nilang sirain ang pamilya natin. Humagulgol ako nang walang tunog. Ang aking mga balikat ay nayayanig. Hindi ko alam ang gagawin ko. Papa, tulungan mo ako. Anong gagawin ko? Ngunit tanging ang mahinang tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng kanyang puso ang aking narinig bilang sagot. Nang maging mas kalmado na ako, umuwi ako sa bahay. Dala ang panibagong lakas na harapin ang aking mga kaaway. Ngunit pagpasok ko pa lang sa pinto, isang bagong banta ang sumalubong sa akin. Nakangiti si Doña Imelda, isang ngangiting nagpapahiwatig ng tagumpay. Althea, mabutit nandito ka na. May magandang balita ako. Nakausap ko na ang isang sikat na photographer. Magkakaroon tayo ng bagong family portrait. Tumigil ang pagtibok ng aking puso. Ang huling family portrait namin ay noong kasal pa lamang kami ni Marco. Para saan po? Tanong ko. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa panunokso. Siyempre, para i-welcome si Miguel sa pamilya. Para ipakita sa buong mundo na kumpleto na tayo. At sa huling salitang iyon, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang ngiti ay naging isang mapanlait na ngisi. Siguraduhin mong maganda ang suot mo, Althea. Ayokong magmukha kang katulong sa tabi ng mga anak ko. Ang mga salita ni Doña Imelda ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema ko. Ayokong magmukha kang katulong. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa aking isipan. Isang sampal na hindi nag-iiwan ng marka sa pisngi, ngunit dumudurog sa natitira ko pang dignidad. Pakiramdam ko ay malulunod ako sa loob ng bahay na ito, sa dagat ng kanilang mga kasinungalingan at pagpapanggap. Kailangan ko ng hangin. Kailangan ko ng isang taong makakausap. Nanginginig ang aking mga kamay habang palihim kong kinuha ang aking cellphone at nagtago sa banyo. Iisa lang ang pangalang pumasok sa isip ko. Si Ana. Hello? Sagot niya sa kabilang linya. Ang boses niya ay masigla gaya ng dati. Ana, halos hindi ako makapagsalita. Kailangan kita. Narinig ko ang pagbabago sa kanyang tono mula sa kasiglahan patungo sa agarang pag-aalala. Tia, anong nangyari? Nasaan ka? Pwede ba tayong magkita? Please. Sa isang maliit na coffee shop na malayo sa aming subdivision, doon kami nagtagpo. Sa sandaling makita ko ang pamilyar na mukha ni Ana, ang lahat ng pader na itinatayo ko sa paligid ng aking puso ay gumuho. Sa unang higop ko pa lang sa kape, nagsimula ng mamasa ang aking mga mata at hindi nagtagal. Humahagulgol na ako na parang isang batang nawawala. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagdating ni Miguel, ang narinig kong pag-uusap, ang plano nila, ang family portrait, ang bawat salita ay lumalabas sa aking bibig na may kasamang pait at sakit. Si Ana ay tahimik lang na nakikinig. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbabago mula sa pag-aalala patungo sa pagkalito
At sa huli, sa nag-aapoy na galit, "That son of a bitch!" Bulalas niya nang matapos ako, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. "Hayop sila! Gago talaga yung asawa mo at ang nanay niyang mukhang pera. I swear, Thea, pupuntahan ko sila ngayon din at sasabunutan ko." "Huwag, Ana." Pigil ko sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Humugot siya ng malalim na hininga, pilit na pinapakalma ang sarili. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at determinasyon. "Hindi, Thea. Tama ka. Hindi ito madadaan sa sigaw at away. Crying won't solve this. We need to be smart." Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing hindi ako nag-iisa. "Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Lalaban tayo. Pero kailangan natin ng plano. At higit sa lahat, kailangan mo ng ebidensya." Ang salitang laban ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman kong may pag-asa. Ngunit pag-uwi ko sa bahay, muli akong sinampal ng katotohanan. Dala ang bagong tapang, sinubukan kong kunin ang kahit katiting na kontrol. Nilapitan ko si Marco. "Marco, pwede ko bang makuha yung household budget para sa buwan na to? Medyo nauubos na kasi ang pondo para sa grocery at sa mga bayarin." Nagkatinginan sila ni Doña Imelda. Isang senyas, isang kasunduan. Ngumiti si Doña Imelda sa akin, isang ngumangiting nakakainsulto. "Hiya, napag-usapan na namin yan ng anak ko." Malambing niyang sabi. "Para hindi ka na ma-stress sa mga gastusin, ako na ang hahawak ng lahat. Ilista mo na lang ang kailangan mo at ibibigay ko sa iyo ang pera para makapag-focus ka sa pag-aalaga kay Leo at sa papa mo." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ito ang kanilang susunod na hakbang. Ang higpitan ang sinturon sa aking leeg. Ang tanggalan ako ng kalayaan, ng kapangyarihan, hanggang sa maging isa na lang akong bilanggo na nakadepende sa kanilang bawat limos. Kinagabihan, lihim kong tinawagan si Ana. Nang malaman niya ang nangyari, lalo siyang nagalit. "They're trying to paralyze you, Thea. Kailangan mong gumawa ng paraan." "Pero paano? Wala akong pera, Ana. Kahit pamasahe, kailangan ko pang hingin." "Ako ang bahala," mariin niyang sabi. "Magkita tayo bukas. May ibibigay ako sa'yo." Kinabukasan, sa isang palengke, kung saan kami nagkunwaring namimili, iniabot ni Ana sa akin ang isang maliit na paper bag. Sa loob, mayroong kaunting pera at isang maliit, itim na kahon, isang voice recorder. "Itago mo yan," bulong niya. "Ito ang unang sandata mo. Subukan mong iwanan sa study room nila. Malay mo, may marinig kang importante." Ang munting itim na kahon na iyon ang naging simbolo ng aking pag-asa. Nang gabing iyon, hinintay kong umalis si Marco para dalhin si Miguel sa parke. Si Doña Imelda naman ay nasa kwarto niya at nanonood ng teleserye. Ito na ang pagkakataon ko. Dahan-dahan akong pumasok sa study room. Madilim, tahimik. Tanging ang malakas na kabog ng aking dibdib ang aking naririnig. Lumuhod ako at kinapa ang ilalim ng sofa, ang lugar kung saan madalas silang mag-usap. Nanginginig ang aking mga kamay habang sinusubukan kong i-on ang maliit na aparato. Biglang bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa aking kinatatayuan. At doon, nakatayo si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at pagdududa. "Althea?" tanong niya. Ang kanyang boses ay matalim. "Anong ginagawa mo dyan sa dilim?" "Tiyo babong." Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ang puso ko ay tila gustong kumawala mula sa aking dibdib. Nahuli ba niya ako? Nakikita ba niya ang hawak ko? Sa isang iglap, 1,000 takot ang bumalot sa aking isipan. Ngunit sa likod ng takot na yon, ang mukha ni Ana at ang mga salitang "kailangan mong maging matalino" ay biglang lumitaw.
Mabilis kong itinago ang voice recorder sa aking likuran at umarte na parang may hinahanap sa ilalim ng sofa. Gamit ang nanginginig, ngunit determinado kong boses, sumagot ako. Marco, nandyan ka pala, sabi ko. Sinisikap na maging kalmado. Yung hikaw ko kasi, yung bigay pa ni Mama. Dito yata nahulog kanina habang naglilinis ako. Upang patunayan ang aking sinasabi, mabilis kong kinuha mula sa aking bulsa ang kapares ng hikaw na sadyang inihanda ko para sa ganitong eksena. Isang payo mula kay Ana. Ipinakita ko ito sa kanya. Ito, yung kapares nito. Hindi ko mahanap. Tinitigan ako ni Marco ng ilang segundo. Ang kanyang mga mata ay naninipat. Sinusuri ang bawat galaw ko. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang walang hanggang paghihirap. Sa wakas, bumuntong hininga siya. Tila na kumbinsi. Hayaan mo na yan. Bukas na natin hanapin kapag maliwanag. Sabi niya. Nawala na ang pagdududa sa kanyang boses. Tumayo ka na dyan. Halika na. Matulog na tayo. Nakahinga ako ng maluwag. Nakalusot ako. Ngunit ang karanasang yon ay nag-iwan sa akin ng isang malinaw na aral. Ang daan na ito ay mas mapanganib kaysa sa inaakala ko. Kailangan ko ng tulong, hindi lang mula sa isang kaibigan, kundi mula sa isang taong tunay na nakakaalam kung paano labanan ang mga halimaw. Kinabukasan, habang nasa ospital ako at binabantayan na si Papa, isang nurse ang lumapit sa akin. May ngiti sa kanyang labi. Ma'am Althea, may nagpapabigay po pala sa inyo, sabi niya, at iniabot ang isang luma at medyo naninilaw ng business card. May isang matandang lalaki pong bumisita kay Sir kaninang umaga. Sabi niya, ibigay ko raw po ito sa inyo. Tawagan niyo raw po siya kapag handa na kayo. Kinuha ko ang card. Nakasulat dito ang isang pangalan. Attorney Benjamin Reyes. Sa ilalim nito, isang numero ng telepono at address ng isang law firm. Bigla kong naalala, si Tito Ben, ang matalik na kaibigan ni Papa mula pa noong kolehiyo. Siya ang tumayong ninong sa aking binyag. Isang mainit na agos ng pag-asa ang dumaloy sa aking mga ugat. Ito ba ang sagot sa aking mga panalangin? Gamit ang perang bigay ni Ana. Nagpanggap akong pupunta sa simbahan, ngunit dumiretso ako sa address na nasa card. Ang kanyang opisina ay maliit at simple, puno ng mga libro, malayo sa karangyaan ng mga abogadong kilala ng pamilya ni Marco. Pagpasok ko, isang matandang lalaki na may buhok na halos puti na at may suot na makapal na salamin ang tumayo para salubungin ako. Ang kanyang nangiti ay malumanay at puno ng pag-unawa. Althea, iha, hinihintay kita. Sa loob ng kanyang opisina, sa harap ng isang tasang mainit na tsaa, muli kong ikinuwento ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako humagulgol. Ang aking boses ay kalmado. Ang aking mga salita ay puno ng detalye. Para akong isang kliyenteng naglalahad ng isang kaso, hindi isang biktimang nagkukwento ng kanyang trahedya. Nakinig si Attorney Reyes ng walang pagputol. Nang matapos ako, tumango siya ng dahan-dahan. Alam kong may mali sa pamilyang yan mula pa noon, sabi niya. Kaya't nang mabalitaan ko ang nangyari sa papa mo, sinimulan ko na silang bantayan. Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Hindi ito magiging madali, iha. Ang kayamanan ay nagiging ugat ng kasamaan. Para manalo, kailangan natin ng matibay na ebidensya ng kanilang masamang intensyon. Ang pag-amin nila sa iyo ay hindi sapat sa korte. We need something solid. Handa ka ba sa panganib? Handa po ako. Sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Ngumiti siya. Isang ngingiting may halong paghanga. Nakikita ko ang tatay mo sa'yo. Ang tapang at determinasyon. Huwag kang susuko. Binigyan niya ako ng aking unang legal na misyon. Ang unang hakbang, sabi niya, ay patunayan na si Miguel ay hindi legal na inampon,
kundi isang kasangkapan sa kanilang pandaraya. Kailangan mong makuha ang kahit anong dokumento na may kinalaman sa kanya. Isang birth certificate, medical records, kahit ano. Siguradong itinago yon ni Doña Imelda sa isang lugar na inaakala niyang ligtas. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng direksyon sa aking galit. Hindi na ako isang biktima na naghihintay ng awa. Ako na ngayon ay isang estratehista na may misyon. Nang gabing iyon, lumikha ako ng isang pagkakataon. Nagkunwari akong masama ang pakiramdam at may matinding sakit ng ulo. Marco, pwede bang kayo na lang ni Miguel ang lumabas? Pakidala na rin si Leo para makapaglaro sila. Kailangan ko lang talagang magpahinga. Sabi ko sa kanya, gamit ang pinakamalambing at pinakakaawa-awa kong boses. Pumayag siya nang marinig ko ang pagsara ng gate at ang pag-alis ng kanilang sasakyan at nang masiguro kong si Doña Imelda ay abala sa panunood sa sala. Bumangon ako. Ang sakit ng ulo ko ay biglang nawala. Ang puso ko ay kumakabog dahil sa kaba at pananabik. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa master's bedroom, ang teritoryo ni Doña Imelda. Pumasok ako sa loob. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang hangin sa loob ay mabango. Amoy ng kanyang mamahaling pabango. Ngunit para sa akin, ito'y amoy ng pagkukunwari. Tumingin ako sa paligid. Saan niya itatago ang isang bagay na napakahalaga? Ang aking mga mata ay napako sa isang luma, ngunit matibay na aparador na gawa sa kahoy. Sa isa sa mga drawer nito, mayroong isang maliit na susian. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang isang hairpin mula sa aking buhok at sinubukang buksan ang lock, isang trick na natutunan ko sa mga pelikula. Sa aking pagkagulat, matapos ang ilang pagsubok, narinig ko ang isang mahinang kalansing. Bumukas ito. Ang tunog ng pagbukas ng lock ay tila kulog sa katahimikan ng kwarto. Dahan-dahan kong hinila ang drawer. Ang aking puso ay kumakabog ng napakabilis na parang gusto nitong tumalon palabas sa aking lalamunan. Sa loob, sa ilalim ng mga nakatuping resibo at lumang pasaporte, may isang makapal na brown envelope. Kinuha ko ito. Ang papel ay luma na at medyo magaspang sa aking mga daliri. Huminga ako ng malalim bago ko ito buksan. Nagdadasal na sana ay mali ako, na sana ay paranoia lang ang lahat ng ito. Ngunit nang hilahin ko ang laman, ang mundo ko ay muling gumuho. Isa itong Certificate of Live Birth. Ang pangalan ng bata, Miguel. Ang ama, Marco Antonio S.C. Villaflor. Ang ina, Vanessa L. Gomez. Hindi ito adoption papers. Ito ay pag-amin. Nakasulat dito, sa itim at puti, ang kataksilan ng aking asawa. Nanlabo ang aking paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang pumatak. Tiningnan ko ang petsa ng kapanganakan. 3 taon na ang nakalilipas. Napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ang isang impit na sigaw. 3 taon na ang nakaraan. Iyon ang panahong halos mawalan ako ng malay sa ospital dahil sa hirap ng pagbubuntis ko kay Leo. Habang nag-aagaw buhay ako at ang anak namin, siya pala ay nasa piling ng iba. Ipinagdiriwang ang pagsilang ng batang ito. Ang swerte na sinasabi nila ay bunga ng isang kasalanang ginawa habang ako ay nagdurusa. Nanginigig ang buong katawan ko sa tindi ng galit at sakit. Gusto kong punitin ng papel. Gusto kong sunugin ang buong bahay. Ngunit naalala ko ang boses ni attorney. Reyes, ebidensya. Hindi emosyon. Mabilis kong kinuha ang aking cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuhaan ko ng litrato ang bawat pahina ng dokumento. Sinigurado kong malinaw ang pirma ni Marco, ang pangalan ng babae, at ang petsa. Biglang may narinig akong kaluskos mula sa hagdanan. Ang mabibigat na hakbang ng mga paa na umaakyat. Inday, nasaan si Althea? Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw. Papalapit na siya. Nanigas ako.
Ang dugo ko ay tila naging yelo. Nasa master's bedroom ako, hawak ang ebidensya ng kanyang bahong itinatago. At ilang segundo na lang ay mahuhuli na niya ako. Mabilis pa sa 4:00, ibinalik ko ang papel sa loob ng envelope. Inilagay ko ito sa ilalim ng mga resibo, sa eksaktong pwesto kung saan ko ito nakita. Isinara ko ang drawer, ngunit hindi ito naglalak. Sinubukan kong ikutin ng hairpin, ngunit ayaw nitong kumagat. Ang mga hakbang ay nasa tapat na ng pinto. Ang seradura ng pinto ay nagsimulang umikot. Diyos ko, tulungan niyo ako, bulong ko. Sa huling sandali, narinig ko ang click. Nakalak na. Mabilis akong tumayo, hinablot ang isang bote ng Vicks Vaporub na nakapatong sa kanyang bedside table at humarap sa pinto. Bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Imelda. Ang kanyang muka ay puno ng gulat at hinala nang makita niya ako sa loob ng kanyang santuwaryo. Althea? Ang kanyang kilay ay nagsalubong. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Sinusuri ang bawat sulok ng kwarto at pagkatapos ay dumapo sa akin. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Pumilit ako ng isang ngiti. Kahit na ang tuhod ko ay parang jelly na sa takot. Itinaas ko ang bote ng Vicks. Mami, sabi ko. Pinipilit kong gawing paos at mahina ang aking boses gaya ng isang taong may sakit. Pasensya na po kung pumasok ako nang walang paalam. Kukuha lang sana ako ng Vicks. Sobrang sakit kasi ng ulo ko at naubusan na kami sa kwarto. Alam ko pong meron kayo dito sa table nyo. Tinitigan niya ako. Ang kanyang tingin ay parang x-ray na tumatagos sa aking kaluluwa. Tumingin siya sa drawer, pagkatapos ay sa akin ulit. Ang katahimikan sa pagitan namin ay nakakabingi. Tanging ang tunog ng aircon ang naririnig. Pagkatapos ng ilang segundong tila isang habang buhay, bumuntong hininga siya at inirapan ako. Sa susunod, magpapaalam ka sa katulong bago ka pumasok dito. Masungit niyang sabi, habang naglalakad papunta sa kanyang vanity mirror para magtanggal ng alahas. Lumabas ka na. Ayokong mahawa sa sakit mo. Salamat po, Mami, sagot ko. Naglakad ako palabas. Dahan-dahan, pinipigilan ang sarili kong tumakbo. Pagkasara ko ng pinto ng aming kwarto, sumandal ako dito at napaupo sa sahig. Doon ko lang naramdaman ang pagtulo ng malamig na pawis sa aking likod. Nang gabing iyon, habang yakap-yakap ko si Leo, ipinadala ko ang mga larawan kay Attorney Reyes. 1 minuto ang lumipas, tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa kanya. Nakuha mo na ang alas, Althea. Ito ang magpapatunay ng adultery at falsification of documents. Pero hindi pa tayo tapos. Kung gusto mong makuha ang hustisya para sa pera ng tatay mo, kailangan nating malaman kung saan nila dinadala ang pera. Hanapin mo ang bank records. Ang babaeng yon, si Vanessa. Siya ang susi. Vanessa, ang pangalan ng kabit. Ang pangalan ng babaeng kahati ko sa asawa. Tiningnan ko ang litrato ng birth certificate sa aking cellphone. Vanessa L. Gomez. Sino ka ba talaga at nasaan ka? Vanessa L. Gomez. Ang pangalang yun ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Parang isang sirang plaka na hindi ko mapatigil. Sino ka ba? Gaano katagal mo na akong inaagawan? At paano mo nagawang sirain ang pamilya ko nang walang konsensya? Nang gabing iyon, habang humihilik si Marco sa kabilang panig ng kama, isang tunog na dati nagpapatulog sa akin, ngunit ngayon nagpapakulo ng aking dugo. Kinuha ko ang aking cellphone. Sa ilalim ng kumot, sa dilim na tanging ang asul na liwanag ng screen ang tumatanglaw sa aking mukha. Sinimulan ko ang aking investigasyon. Nag-login ako sa isang dummy account sa Facebook na ginawa ni Ana para sa akin. Ang nanginginig kong mga daliri ay nag-type sa search bar, Vanessa Gomez. Daan-daang resulta ang lumabas. Babae sa opisina, estudyante, nanay. Ngunit hindi ako tumigil. Hinanap ko ang mukha na maaaring maging dahilan
ng pagtataksil ni Marco. At doon, sa panglimang profile na aking binuksan, tumigil ang mundo ko. Ang profile picture ay isang babaeng nakasuot ng red bikini, nakaupo sa isang yate. Hawak ang isang baso ng wine. Ang kanyang balat ay makinis. Ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa. Isang babaeng hindi kilala ang salitang pagtitipid o sakripisyo. Walang bakas ng mantika sa mukha, walang uling sa kuko, walang eye bags mula sa pagpupuyat sa may sakit. Nag-scroll ako pababa. Ang bawat paggalaw ng aking daliri sa screen ay parang paghila sa isang sinulid na magpapasabog sa isang bomba. At hindi ako nagkamali. Isang litrato ang dumurog sa akin ng tuluyan. Nakapost ito noong nakaraang buwan lamang. Ang caption, Family Sunday with my boys. Sa litrato, nasa isang mamahaling resort sila. Nakita ko si Miguel, masaya at tumatawa habang nakasakay sa balikat ng isang lalaki. Ang lalaking iyon ay nakatalikod, ngunit kilalang kilala ko ang hubog ng kanyang katawan. Kilala ko ang suot niyang navy blue na polo shirt. Ang parehong polo na ako mismo ang namalansya bago siya umalis para sa sinabi niyang business meeting sa Tagaytay. Business meeting pala. Habang ako ay nagkukumahog maghanap ng pambayad sa kuryente dahil gipit daw kami, sila ay nagpapakasasa sa isang resort na nagkakahalaga ng isang buwang sahod ng karaniwang tao. Nagpatuloy ako sa paghuhukay at sa bawat litrato, mas lalong sumisikip ang dibdib ko. Nakita ko ang isang post ng isang bagong Louis Vuitton na bag. Ang caption, Thank you Daddy M for spoiling me. Napatingin ako sa sarili kong bag na nakasabit sa likod ng pinto. Isang lumang bag na bigay pa ng mama ko, 5 taon na ang nakakaraan. Ang strap nito ay unti-unti nang nababalatan at ang zipper ay minsan nang nasira at tinahi ko lang gamit ni gamang yung sinulidid at karayom. Nagtitiis ako. Hindi ako bumibili ng bagong damit. Tinitipid ko pati ang pagkain ko para lang may maipadala sa ospital para kay Papa. At heto siya. Heto sila. Gamit ang pera ng pamilya ko, ang perang pinaghirapan ng mga magulang ko sa ibang bansa, ibinibili nila ng luho para sa babaeng ito. Ang bawat designer bag niya ay katumbas ng ilang dialysis session ni Papa. Ang bawat out-of-town trip nila ay katumbas ng ilang buwang tuition ni Leo. Ang injustice engine sa loob ko ay umusok sa tindi ng galit. Hindi lang nila ako niloloko, ninanakawan nila ako. Ninanakawan nila ang kinabukasan ng anak ko at ang buhay ng ama ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong gisingin si Marco at isampal sa kanya ang cellphone ko. Gusto kong sabunutan ang babaeng nasa screen, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang pait ng dugo. Ang luha ko ay tahimik na dumaloy sa unan, mainit at puno ng puot. Biglang gumalaw si Marco sa kanyang pagtulog. Umungol siya ng mahina at inihagis ang kanyang mabigat na braso sa aking bewang. Niyakap ako na parang wala siyang ginagawang kasalanan. Naramdaman ko ang pagbaligtad ng sikmura ko. Ang bigat ng kanyang braso ay parang bigat ng isang ahas na nakapulupot sa akin. Gusto kong mandiri. Gusto kong sumuka. Ang balat na dumadampi sa akin ngayon ay ang parehong balat na dumampi sa babaeng iyon sa resort. Dahan-dahan, maingat kong inalis ang kanyang braso. Tila ba isa itong bagay na nakakadiri. Umusog ako sa pinakagilid ng kama, sa pinakamalayong distansya na maaari kong puntahan nang hindi nahuhulog. Doon ako nakahiga, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa kawalan. Hindi na ito ang kama ng mag-asawa. Ito ay isa ng larangan ng digmaan. At sa gabing ito, habang pinagmamasdan ko ang anino ng aking asawa sa dilim, namatay na ang huling patak ng pagmamahal ko sa kanya. Ang natira na lamang ay ang malamig na pagnanais na makita silang lahat na bumagsak. Ang imahe ng mga litrato sa social media ni Vanessa ay nanatili sa aking isipan, parang mga multo na hindi ko kayang takasan. Ang bawat ngiti niya, ang bawat mamahaling gamit na hawak niya,
ay parang mga saksak sa puso ko. Hindi na lamang ito tungkol sa pag-ibig na nawala. Ito ay tungkol sa pagnanakaw. Pagnanakaw ng aking pinaghirapan. Pagnanakaw ng kinabukasan ng aking anak. At higit sa lahat, pagnanakaw ng buhay na sanay para sa akin at sa aking ama. Kinabukasan, pagkaalis ni Marco, agad kong tinawagan si Ana. Kailangan kong malaman kung paano ko siya mahahanap. Ana, kailangan kong makilala si Vanessa. Kailangan kong malaman kung saan siya madalas pumunta. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng determinasyon. Nag-isip si Ana. Mahirap yan, Thea. Hindi naman basta-basta nagpapakita ang mga ganyang klase ng babae sa publiko. Lalo na kung tinatago nila ang relasyon nila sa mga asawa nila. Kahit ano, Ana. Kahit anong clue. Pagkatapos ng ilang minuto ng pag-iisip, may naalala si Ana. Teka, may nabanggit si Marco noon. Parang may alam siyang butik o salon na madalas puntahan ng kaibigan niya sa Green Hills. Hindi ko maalala ang pangalan, pero sabi niya, doon daw siya nagpapagawa ng mga special order para sa kung sino man. Green Hills, ang lugar ng mga mamahaling butik at salon. Malamang doon nga. Sige Ana, kailangan kong pumunta doon, sabi ko. Mag-isa ka lang? Nag-aalalang tanong niya. Hindi, sasamahan mo ako. Sa araw ng aming pagpunta, nagsuot ako ng pinakasimple ngunit disenteng damit na kaya ko. Gusto kong ipakita na hindi ako ang babaeng nagpapaapi at walang laban. Habang nasa sasakyan kami patungo sa Green Hills, hindi ko mapigilan ang pag-iisip. Ano ang gagawin ko pagkaharap ko na siya? Sisigawan ko ba siya? Iiyak? O magpapakipot lang na magtatanong? Pagdating namin sa Green Hills, naglakad kami sa mga kalye na puno ng mga mamahaling tindahan. Para akong nasa ibang mundo. Bawat butik na madadaanan ko ay tila isang insulto sa aking sitwasyon. Nagtanong kami sa ilang salon, ngunit walang nakakakilala kay Vanessa o kaya naman ay ayaw lang nilang magsalita. Nang halos mawalan na kami ng pag-asa, may nakita kaming isang maliit ngunit eleganteng butik na may kakaibang pangalan. La Luna Creations. Pagpasok namin, bumungad sa amin ang isang babaeng may edad na may suot na elegante at mamahaling damit. Tila siya ang may-ari. Good afternoon, ladies. Can I help you? Magalang niyang tanong. Doon na ako lumapit. Magandang hapon po. Naghahanap po kasi kami ng isang kliyente niyo. Si Miss Vanessa Gomez. Nagulat ang ekspresyon ng babae. Ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang pagiging professional. Miss Gomez. Yes, she's one of our valued clients. But she asked for privacy regarding her purchases. Is there anything else I can help you with? Napalunok ako. Kailangan kong pilitin. May mahalaga po kasi kaming bagay na kailangan naming itanong sa kanya. Tungkol po sa isang lalaki. Pangalan niya ay Marco Villaflor. Nang marinig ang pangalan ni Marco, biglang nanlaki ang mga mata ng may-ari ng butik. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Ana, at muling bumalik ang kanyang tingin sa akin. May alam siya. I'm not sure I can discuss client information, sabi niya, ngunit halata ang kanyang pag-aalangan. Please, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. I need to know. It's about my husband. Pagkatapos ng ilang saglit na pagtitimbang, tila na pagdesisyonan niyang may kailangan siyang sabihin. Miss Gomez is discreet, sabi niya. Pinipili ang kanyang mga salita. She commissions pieces here very often, especially for special occasions. Tumingin siya sa akin, tila nag-aalangan. She often orders gifts, jewelry, bags for Daddy M. Daddy M. Marco. Narito na ang koneksyon. At alam niyo po ba kung saan siya madalas pumunta? O kung saan siya pwedeng mahanap? Tanong ko. Tumingin siya sa paligid, tila nagsisigurong walang ibang nakakarinig. She mentioned something about a property. Sa probinsya, malapit sa dagat. Sabi niya,
Doon daw siya nagpapahinga kapag gusto niyang makalayo sa syudad. Isang property sa probinsya, malapit sa dagat. Ito na ang pinakamalaking clue na nakuha ko. Ngunit habang palabas kami ng butik, may isa pang bagay na napansin ko sa isang display case. Isang parang mamahaling picture frame na may nakadisplay na larawan. Agad akong napalingon. Sa larawan, nakita ko si Marco, kasama si Vanessa, at si Miguel. Nasa isang beach sila, nakangiti. At sa tabi ni Marco, nakahawak sa kanyang kamay, ay ang kanyang ama. Ang ama niyang si Don Alejandro Villaflor, ang dating may-ari ng lahat ng kanilang yaman. Don Alejandro Villaflor, hindi siya namatay 2 taon na ang nakakaraan. Paano siya kasama sa larawan na kuha lang noong nakaraang buwan? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. May mali. May malaking mali. Hindi lang pala si Marco ang may tinatagong sikreto. Ang buong pamilya, Villaflor. Ano ang kanilang tinatago? At paano konektado si Vanessa dito? Don Alejandro Villaflor. Namatay siya 2 taon na ang nakalilipas dahil sa isang car accident. Tandang-tanda ko pa ang iyak ni Doña Imelda, ang itim na bestida, ang kabaong na hindi binuksan dahil daw sa tindi ng pinsala sa mukha ng matanda. Ako pa ang nagbayad ng buong libing gamit ang huling ipon ng mga magulang ko bilang abuloy sa pamilyang akala ko'y tinuring na akong anak. Pero sa litratong nakita ko sa butik, buhay na buhay siya. Nakasuot ng puting linen na polo, may hawak na stogie at nakangiti habang yakap ni Marco at Vanessa sa isang beach house. Ang petsa sa gilid ng frame ay last month. Isang malamig na kilabot ang gumapang mula sa aking talampakan paakyat sa aking batok. Hindi lang ako niloko sa usaping puso, niloko ako sa isang krimen. Thea, ayos ka lang? Namumutla ka? Tanong ni Ana habang pabalik kami sa sasakyan. Buhay siya, Ana. Bulong ko. Ang boses ko ay halos hangin na lang. Buhay ang tatay ni Marco. Nang makasakay kami, nanginginig kong kinuwento ang lahat. Maging si Ana, na laging may handang sagot ay natameme. Ito ay hindi na simpleng kabitan. Ito ay insurance fraud, falsification of death, at pagnanakaw ng milyones. Kailangan nating siguraduhin, sabi ni Ana. Ang kanyang muka ay seryoso. Kailangan nating malaman kung nasaan ang beach house na yan. Pag-uwi ko sa bahay, ang bawat sulok ay tila may nakatagong mata. Nakita ko si Doña Imelda sa sala, nagdadasal sa harap ng altar, kung saan nakalagay ang litrato ng kanyang yumaong asawa. May nakasinding kandila at sariwang sampagwita. Ipinagdarasal ko ang kaluluwa ng daddy niyo, sabi niya nang mapansin ako at nagpunas ng pekeng luha. Sana ay gabayan niya tayo. Dati, naawa ako sa kanya. Ngayon, gusto kong masuka. Ang kapal ng mukha niyang magdasal sa harap ng Diyos habang itinatago ang asawa niya sa piling ng kabit ng anak niya. Ang multo na ipinagdarasal niya ay malamang na nagpapakasasa sa araw at dagat, gamit ang perang dapat ay para sa gamot ng tatay ko. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Hinintay kong humimbing ang lahat. Dahan-dahan akong bumaba sa bodega sa ilalim ng hagdan. Dito nakatago ang mga lumang files at gamit. Hinalungkat ko ang mga kahon na may label na Funeral Expenses, Alejandro. Isa-isa kong tiningnan ang mga resibo. St. Peter's Chapel, paid by Althea's Trust Fund. Cemetery Lot, paid by Althea's Trust Fund. Catering, paid by Althea's Trust Fund. Halos 3 milyong piso. 3 milyon ng pera ng mga magulang ko ang ginastos para sa isang libing na peke. Ang kabaong na iniyakan ko, walang laman yon. O baka mga bato lang. Habang binubuklat ko ang mga papel, may nahulog na isang maliit na resibo mula sa isang hardware store sa Batangas. Ang petsa ay 1 linggo bago namatay si Don Alejandro. Ang binili, semento, hollow blocks, at orange paint. Nakapangalan ang resibo kay Marco Villaflor.
Ang delivery address, Villa Vanessa, Sitio Agos, Lian, Batangas, Villa Vanessa. Ang pangalan ng kabit nakapangalan sa isang rest house. Ito ang property malapit sa dagat na sinabi ng babae sa butik. Ito ang lungga ng mga ahas. Kinuhaan ko ng litrato ang resibo at agad na sinend kay Attorney Reyes. Ang reply niya ay dumating agad kahit madaling araw na. Althea, delikado ang nalaman mo. Kung buhay si Alejandro, ginawa nila ito para takasan ang malaking utang ng pamilya nila at para makuha ang insurance money. At ginamit nila ang pera mo para pondohan ang pagtatago nila. Fraud ito on a massive scale. Kapag napatunayan natin ito, hindi lang sila mawawalan ng pera. Makukulong silang lahat. Habang buhay, napaupo ako sa malamig na semento ng bodega. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang napakalalim na puot. Ang buong akala ko, ako ang sumalo sa pamilyang ito noong naghihirap sila. Yun pala, ako ang bangko na ninakawan nila para mabuhay sila nang marangya habang nagtatago sa batas. Ang bawat subo ng pagkain nila, bawat damit na suot ni Vanessa, bawat maintenance medicine daw ni Doña Imelda, lahat iyon galing sa dugo at pawis ng mga magulang ko. Umakyat ako pabalik sa kwarto. Tiningnan ko si Marco. Mahimbing ang tulog, marahil ay nananaginip ng susunod nilang bakasyon sa Villa Vanessa. Lumapit ako sa kanya. Gusto kong kumuha ng unan at idiin ito sa mukha niya hanggang sa malagutan siya ng hininga. Gusto kong matapos na ang lahat. Nanginginig ang kamay ko sa tindi ng adrenaline. Pero tumigil ako nang marinig ko ang ungol ni Leo sa kabilang kwarto, ang anak ko. Kung makukulong ako dahil sa pagpatay, sino ang magpoprotekta sa kanya? Binaba ko ang unan. Hindi. Masyadong madali ang kamatayan para sa kanila. Kailangan nilang maranasan ang mawalan ng lahat. Kailangan nilang maranasang maging multo. Buhay pero walang dangal, walang pangalan, at walang matatakbuhan. Kinabukasan, Linggo, araw ng pamilya. Althea, tawag ni Marco habang nagbibihis. Aalis ako saglit ha, may site inspection lang sa Batangas. Babalik din ako bukas. Site inspection, alam ko na kung saan siya pupunta. Sige mahal, sagot ko. Inaayos ang kwelyo ng kanyang damit. Pinipigilan ang pagnanais na sakalin siya. Mag-ingat ka. At pakisabi kay Papa, sana masarap ang hangin sa dagat. Natigilan si Marco, nanigas ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Tila ba nakakita siya ng multo sa katanghalian tapat. Anong sinabi mo, Althea? Ang boses niya ay nanginginig, halos pabulong. Sinong papa? Napagtanto ko agad ang pagkakamali ko. Masyado akong nadala ng galit. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis, pero hindi ako pwedeng magpahalata. Hindi pa ngayon. Hindi pa sapat ang ebidensya ko para ikulong silang lahat. Kailangan kong bawiin ang sinabi ko bago siya tuluyang maghinala. Ngumiti ako ng pagkatamis-tamis, isang nangiting puno ng inosenteng pag-asa, habang dahan-dahan kong inaayos ang huling butones ng kanyang polo. Tinitigan ko siya sa mata, itinatago ang lahat ng puot sa likod ng aking mga pilik mata. Si Papa, ang tatay ko, malambing kong sagot. Di ba sabi ng doktor, maganda sa kanya ang sariwang hangin. Naisip ko lang, baka pwede tayong maghanap ng rest house sa Batangas kapag gumaling siya, para makapagpahinga rin tayo. Bakit, Marco? May iba ka bang iniisip? Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Huminga siya ng malalim, isang hininga ng taong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang pilit na tawa. Oo nga, oo naman. Mahal, sagot niya. Pinupunasan ang namuong pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang palad. Akala ko kung ano na. Siyempre, titingin-tingin ako ng magandang lugar para kay Papa mo. Magandang ideya yan. Hinalikan niya ako sa noo.
Isang halik na malamig, mabilis, at puno ng pagmamadali bago siya tumalikod at naglakad palabas ng pinto. Pinanood ko siyang sumakay sa sasakyan, ang sasakyang binili ko para sa kanya noong anniversary namin, at pinaharurot ito palayo. Pagkasara ng gate, nawala ang nangiti sa aking mga labi. Napalitan ito ng isang ekspresyon ng purong pandidiri. Kinuha ko ang alcohol sa ibabaw ng cabinet at mabilis na pinunasan ang noo ko kung saan dumampi ang kanyang labi. Kuskos na halos mamula ang aking balat. Nakaligtas ako ngayon, pero alam kong naghinala siya kahit papaano. Wala na akong oras. Kailangan ko ng kumilos bago pa nila maisipang ilipat ang kanilang lungga. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Ana. Ang kamay ko ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa adrenaline ng isang mangangasong malapit nang mahuli ang kanyang biktima. Ana, sabi ko nang sagutin niya ang tawag. Umalis na siya. Papunta siya sa Batangas. Maghanda ka. Susundan natin siya. Sigurado ka ba, Thea? Delikado to. Nag-aalalang sagot ni Ana. Wala nang mas delikado pa sa pananatili sa bahay na to nang walang ginagawa. Mariin kong sagot. Tumingin ako sa salamin, sa babaeng dati umiiyak lang sa sulok. Wala na siya. Ang nakikita ko na ngayon ay isang babaeng handang sunugin ang mundo para sa katarungan. Oras na para makita natin ang multo, Ana. Oras na para harapin ko si Don Alejandro. Nagmamadali akong nagbihis. Nagsuot ako ng sunglasses at sombrero para hindi ako madaling makilala. Nag-iwan ako ng note kay Doña Imelda na pupunta lang ako sa ospital para bantayan si Papa maghapon. Isang perpektong alibay. Sa loob ng sasakyan ni Ana, habang binabagtas namin ang South Luzon Expressway patungong Batangas, tahimik lang ako. Ang bawat kilometrong nilalagpasan namin ay papalapit ng papalapit sa katotohanan. Pagdating namin sa Lian, Batangas, ginamit namin ang Waze para hanapin ang Sitio Agos. Ito ay isang liblib na lugar, malayo sa mga sikat na resort. Ang daan ay makitid at mapuno. Perpekto para sa mga taong ayaw magpahuli. Ayun, turo ni Ana sa isang kulay asul na gate na may mataas na pader. Itinigil namin ang sasakyan sa malayo, sa ilalim ng isang puno ng mangga, at naglakad kami ng dahan-dahan. Ang Villa Vanessa ay nakatayo sa harap ng dagat. Mula sa aming pwesto sa likod ng mga matataas na damo, tanaw namin ang beranda. At doon, nakita ko sila. Si Marco, nakaupo sa isang silyang kahoy, hawak ang isang bote ng beer. Si Vanessa, nakasuot ng manipis na duster, hinihilot ang balikat ni Marco. At sa kabilang silyang tumba-tumba, isang matandang lalaki ang nagbabasa ng dyaryo habang humihit ng tabako. Si Don Alejandro. Buhay na buhay, kinuha ko ang aking cellphone at sinimulang kumuhaan ng video ang lahat. Ang bawat tawa nila, ang bawat galaw, ay naire-record ko ng malinaw. Ito ang alas na tatapos sa kanilang lahat. Ang insurance fraud na nagkakahalaga ng milyones, ang panloloko sa gobyerno at ang pagnanakaw sa akin. Biglang tumayo si Don Alejandro at lumapit sa railings ng beranda. Tumingin siya sa direksyon namin. Nanlaki ang mata ko. Nakita ba niya kami? Thea, yumuko ka, bulong ni Ana. Sabay hila sa akin pababa sa damuhan. Pinigil ko ang aking hininga. Ang tibok ng puso ko ay parang tambol sa aking tainga. Kung mahuhuli kami dito, sa liblib na lugar na ito, walang makakaalam kung anong mangyayari sa amin. Sila ay mga kriminal na nagpanggap na patay para sa pera. Wala silang hindi kayang gawin. Nanatili kaming nakadapa sa lupa sa loob ng ilang minuto. Ang mga insekto ay kumakagat sa aming balat. Ang init ng araw ay tumatagos sa aming likod. Ngunit wala akong naramdamang sakit. Ang tanging nararamdaman ko ay ang bigat ng ebidensyang hawak ko. Nang masiguro naming ligtas na, dahan-dahan kaming umatras pabalik sa sasakyan. Pagpasok namin, doon lang ako nakahinga. Tiningnan ko si Ana at pareho kaming napangiti, ngiting may halong takot at tagumpay. Nakuha mo? Tanong niya.
Itinaas ko ang aking cellphone. Nakuha ko ang libing nila, Ana. Sila naman ang magiging multo ngayon. Mabilis kaming umalis ni Ana sa lugar na yon. Ang mga gulong ng aming sasakyan ay tahimik na gumulong sa makitid na daan pabalik sa highway. Ang bawat metro na inilalayo namin sa Villa Vanessa ay parang isang tinik na nabubunot sa aking lalamunan. Hawak ko ang aking cellphone ng mahigpit. Tila ba ito ay isang granada na maaring sumabog anumang oras. Dumiretso kami sa opisina ni Attorney Reyes. Nang ipakita ko sa kanya ang video, si Don Alejandro na humihit-hit ng tabako, si Marco na nagpapakasasa sa beer, at ang kanilang tawanan sa harap ng dagat, napatahimik ang matanda. Tinanggal niya ang kanyang salamin at pinunasan ang kanyang mga mata. Tila hindi makapaniwala sa kapal ng mukha ng mga taong ito. Althea, seryoso niyang sabi. Ang kanyang boses ay may halong galit at paghanga. Hindi lang ito basta pandaraya. Ito ay syndicated estafa at insurance fraud. Walang piyansa ang kasong ito. Sa oras na isampa natin ito, mabubulok sila sa kulungan. Gusto ko sanang sabihin na ipakulong na sila ngayon yun din. Gusto kong makita silang kaladkarin ng mga pulis. Pero umiling si Attorney Reyes, hindi pa ngayon. Anya, tila nababasa ang isip ko. Kailangan natin silang hulihin sa akto. Kailangan natin silang ipahiya sa paraang hindi na sila makakabangon pa. May paparating na okasyon ba? Napaisip ako. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Sa susunod na linggo, birthday ni Miguel. Perpekto, sagot ng abogado. Umuwi ako ng bahay na may dalang bagong maskara. Kung dati, ang maskara ko ay ang pagiging martir. Ngayon, ang maskara ko ay ang pagiging masunuring asawa na tanggap na ang lahat. Pagdating ni Marco galing Batangas kinabukasan, sinalubong ko siya ng mainit na yakap. Naamoy ko pa sa kanya ang dagat at ang pabango ng ibang babae. Pero hindi ako lumayo. Sa halip, tinitigan ko siya ng mata sa mata. Mahal. Naisip ko ang sinabi niyo ni Mami. Malambing kong simula habang naghahapunan kami. Tama kayo. Kailangan nating tanggapin si Miguel ng buong puso. Siya na ang magdadala ng swerte sa atin. Nanlaki ang mga mata ni Doña Imelda. Ibinaaba niya ang kanyang kutsara at tinidor. Talaga, Althea? Natauhan ka na ba? Opo, Mami. Sagot ko. Pinipigilan ng pandidiri. Kaya gusto ko sanang bigyan siya ng engrandeng birthday party sa Sabado. Gusto kong imbitahan ang lahat ng kamag-anak niyo, mga business partners, at mga kaibigan ni Marco. Gusto kong ipakilala si Miguel bilang tunay na Villaflor. Nagkatinginan ang mag-ina. Nakita ko ang kislap ng kasakiman sa kanilang mga mata. Para sa kanila, ito ay senyales ng aking pagsuko. Isip nila, tuluyan na akong naging utu-uto. Isip nila, hawak na nila ako sa leeg. Aba, dapat lang. Tuwang-tuwang sabi ni Doña Imelda. Yan ang tamang asal ng isang manugang. Sige, ako ang bahala sa guest list. Tatawagan ko ang lahat ng amigas ko. Kailangan bongga ito. Oo naman, Mami. Dagdag ko. Gagamitin ko ang natitirang emergency fund para sa party. Ibibigay ko na ang lahat para maging masaya kayo. Sa ilalim ng mesa, nakakuyom ang aking mga kamao. Ang emergency fund na tinutukoy ko ay ang perang nakalaan sana para sa operasyon ni Papa kung sakaling lumala siya. Pero alam kong ito ang huling sugal. Ito ang pain sa bitag. Sa mga sumunod na araw, naging abala ang buong bahay. Nagpagawa sila ng mamahaling catering. Nag-order ng lechon at bumili ng mga bagong damit. Si Marco ay laging nakangiti. Tila ba nanalo na siya sa loto? Hindi niya alam. Ang bawat imbitasyon na ipinapadala nila ay isang tiket sa kanilang sariling libing. Tumulong ako sa paggawa ng mga imbitasyon. Ang bawat sobre na dinidilaan ko at isinasara ay may kasamang lihim na dasal na sana ay magtagumpay ako.
Imbitasyon sa impyerno, bulong ko sa sarili ko. Biyernes ng gabi, isang araw bago ang party. Habang inaayos ko ang tuxedo na susuotin ni Miguel, ang batang walang kamuwang-muwang na ginagamit nilang instrumento ng kasamaan, tumunog ang telepono ko. Ang ospital. Mabilis akong sumagot. Ang kaba sa dibdib ko ay triple ang lakas kaysa noong nasa Batangas ako. Ma'am Althea, boses ng doktor, seryoso at mababa. Kailangan niyo pong pumunta dito. Bumaba ang oxygen levels ng papa niyo. Nagko-code siya kanina, pero na-revive namin. Pero hindi namin masisiguro kung aabot pa siya ng ilang araw. Nanlamig ang buong katawan ko. Napaupo ako sa kama. Papa! Ang tanging nasambit ko. Hindi siya pwedeng mawala ngayon. Hindi pa tapos ang laban. Ginagawa ko ito para sa kanya. Kung mawawala siya bago ko maipakita na nabawi ko ang lahat, mababaliw ako. Papunta na ako, sabi ko. Pinipilit patatagin ang boses ko. Dali-dali akong nagbihis. Nang makita ako ni Marco sa pasilyo, nagtanong siya, "Saan ka pupunta?" "Gabi na may mga bisita pa tayong darating bukas ng maaga." Tumingin ako sa kanya. Sa sandaling iyon, gusto ko siyang patayin. Gusto kong isigaw na naghihingalo ang tatay ko dahil ninakaw nila ang pambayad sa gamot, pero kinagat ko ang dila ko hanggang sa lumasa ang dugo. Sa ospital, mabilis kong sagot. Kailangan lang akong makita ni Papa. Bilisan mo. Naiiritang sagot niya. Ayokong magmukhang haggard ka bukas sa party. Nakakahiya sa mga bisita. Tumalikod ako at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Ang bawat tibok ng puso ko ay puno ng galit. Magpakasaya ka lang ngayong gabi, Marco, isip-isip ko habang pinapaandar ang sasakyan. Dahil bukas ang huling araw na makakangiti ka. Ang party bukas ay hindi para sa kaarawan ni Miguel. Ito ay para sa kamatayan ng inyong mga kasinungalingan. At sisiguraduhin kong si Papa ang huling tatawa. Dumating ang Sabado nang may dalang kakaibang bigat sa hangin. Ang garden ng aming bahay ay naging isang wonderland. May mga makukulay na lobo, mamahaling catering setup, at isang live band na tumutugtog ng masasayang kanta. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at karangyaan. Yaman na galing sa dugo at pawis ng aking naghihingalong ama. Suot ko ang isang red dress na pinili ni Ana para sa akin. Magsuot ka ng pula, sabi niya, dahil ito ang kulay ng digmaan, at tama siya. Habang tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, hindi na ako ang Althea na umiiyak sa gilid. Ako na ang Althea na handang maningil. Bumaba ako sa hagdan at sinalubong ako ng pekeng ngiti ni Marco. Nakasuot siya ng barong, mukhang kagalang-galang, habang karga-karga si Miguel. Buti naman bumagay sa'yo ang damit. Bulong niya sa akin nang makalapit ako. Ang boses niya ay may halong pagmamataas. Smile, Althea. Maraming business partners ang dadating. Ayokong isipin nilang hindi tayo masaya. Ngumiti ako. Isang ngingiting kasing lamig ng yelo. Huwag kang mag-alala, Marco. Ito na ang pinakamasayang araw ng buhay mo. Sisiguraduhin ko yan. Dumating ang mga bisita. Naroon ang mga amigas ni Doña Imelda, mga nakasuot ng alahas na mas kumikinang pa sa kanilang mga budhi. Naroon din ang mga kasosyo ni Marco sa negosyo. Lahat sila ay bumabati, pumupuri sa kabutihan ng pamilya Villaflor sa pag-aampon kay Miguel. Napakaswerte ng batang yan sa inyo, sabi ng isang matandang babae kay Doña Imelda. Sinabi mo pa, komadre, sagot ng biyanan ko, sabay hawi sa kanyang buhok. Alam mo naman, mapagkawanggawa talaga kami, lalo na at hindi naman magkaanak itong si Althea. Narinig ko iyon. Ang bawat salita ay parang asido. Dati, yuyuko lang ako sa hiya. Pero ngayon, tinaas ko ang aking noo at uminom ng champagne. Sige lang, Mami, lubusin niyo na. Nang sumapit ang oras ng program, umakyat si Marco sa maliit na entablado. Hawak niya ang mikropono, puno ng kumpiyansa. Magandang gabi sa inyong lahat.
Panimula niya. Nagtipon-tipon tayo dito para ipagdiwang ang buhay ng aming adopted son, si Miguel. Siya ang aming anghel. At bilang pasasalamat, may inihanda kaming munting video presentation para sa kanya. Nagpalakpakan ang mga tao. Namatay ang mga ilaw sa garden. Tanging ang liwanag mula sa malaking projector screen ang natira. Ito na. Tumayo ako sa gilid, katabi si Ana, nakakarating lang. Nagkatinginan kami. Tumango siya. Pinindot ko ang send button sa aking cellphone na konektado sa laptop ng sound system. Isang maliit na hack na inayos namin kanina. Nagsimula ang video. Masayang musika. Mga litrato ni Miguel na naglalaro. Nag-o ang mga bisita. Pero biglang nag-iba ang tunog. Nawala ang masayang kanta. Napalitan ito ng isang recording ng boses. Isang boses na pamilyar sa lahat. Once na pumirma siya sa adoption papers ni Miguel at mawala na ang matanda, lahat ng pinaghirapan ng pamilya niya sa atin mapupunta. Ang boses ni Marco, malinaw. Dinig ng buong subdivision. Tumigil ang palakpakan na puno ng bulungan ng paligid. Sa screen, nawala ang mukha ni Miguel. Ang pumalit ay ang Certificate of Live Birth. Naka-zoom in sa pangalan ng ama, Marco Antonio S. Villaflor, at sa pangalan ng ina, Vanessa L. Gomez. Anong nangyayari? Sigaw ni Doña Imelda, tumatayo mula sa kanyang upuan. Patayin niyo yan! Patayin niyo! Pero hindi tumigil ang video. Lumabas ang mga litrato mula sa Facebook. Si Marco, si Vanessa at ang mga designer bags. Ang caption na, "Thank you Daddy M." Ang mga resibo ng Villa Vanessa sa Batangas. At ang huli, ang video na kinuha namin ni Ana. Ang malinaw na kuha ni Don Alejandro Villaflor, nakaupo sa veranda, humihitit ng tabako, buhay na buhay, habang nagtatawanan silang lahat. Isang malakas na singhap ang kumawala sa mga bisita. Ang ilan ay napatakip ng bibig. Ang iba ay naglabasan ng kani-kanilang mga cellphone para videohan ang eskandalo. Buhay si Don Alejandro? Bulong ng isang bisita. Akala ko ba namatay siya sa aksidente? Insurance fraud yan, sigaw ng isa pa. Sa gitna ng entablado, namutla si Marco. Ang mikropono ay nahulog mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang matinis na tunog na nagpasilip sa sakit ng tenga ng lahat. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagtataka. Althea, dahan-dahan akong naglakad papunta sa gitna. Ang spotlight ay tumama sa akin. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Ang boses ko ay kalmado. Pero may talim na kayang humiwa ng bato. Gulat ka ba, Marco? Tanong ko sa mikropono. Gulat din ako nung nalaman kong ang perang pampagamot sana sa tatay ko, ginamit nyo para buhayin ang patay niyong ama at ang kabit mo. Humarap ako sa mga bisita, sa mga amigas ni Doña Imelda na ngayon ay nandidiri nang nakatingin sa kanya. Sa inyong lahat, sabi ko ng malakas. Ipinapakilala ko ang tunay na pamilya, Villaflor. Mga sinungaling, mga magnanakaw, at mga kriminal. Walang hiya ka. Sugod ni Doña Imelda sa akin. Akmang sasampalin ako. Pero bago pa dumapo ang palad niya, isang kamay ang pumigil sa kanya. Hindi ako, kundi isang ahente ng NBI. Sa likod ng mga bisita, naglalakad papasok si Attorney Reyes, kasama ang isang batalyon ng mga pulis at ahente. Imelda Villaflor, Marco Villaflor. Deklarasyon ng ahente habang pinoposasan sila. Inaaresto namin kayo sa salang syndicated estafa, falsification of public documents, at insurance fraud. May warrant of arrest din para kay Alejandro Villaflor na kasalukuyan ng inaaresto sa Batangas. Nagkagulo ang lugar. Nagiiyakan si Miguel at Leo dahil sa takot. Si Doña Imelda ay nagpupumiglas, sumisigaw ng kung ano-ano, habang si Marco ay nakatulala na lang, tila hindi matanggap na sa isang iglap na wala ang lahat. Nilapitan ko si Marco habang hila-hila siya ng mga pulis.
Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon. Sabi mo kanina, smile, di ba? Bulong ko sa kanya. Bakit hindi ka nakangiti ngayon, Marco? Di ba ito ang grand reunion na gusto nyo? Hindi siya nakasagot. Ang tanging nakita ko sa kanyang mga mata ay pagsisisi, hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil nahuli siya. Nang mailabas na sila ng gate at nang magsimulang mag-alisan ang mga bisita, naiwan ako sa gitna ng garden. Ang mga lobo ay nagliliparan, ang pagkain ay hindi nagalaw. Lumapit sa akin si Attorney Reyes at tinapik ako sa balikat. Tapos na, Althea, nakuha na natin ang hustisya. Tumango ako, pero bago pa ako makasagot, tumunog ulit ang cellphone ko. Ang ospital. Sinagot ko ito at ang balitang natanggap ko ay nagpatigil ng aking mundo sa pangalawang pagkakataon. Ma'am Althea, ang boses ng doktor ay basag. Wala na po ang papa niyo. Time of death. 8:45 ng gabi. Napatingin ako sa orasan. 8:45 ng gabi. Ang eksaktong oras na ipinalabas ko ang video. Ang eksaktong oras na nakuha ko ang hustisya. Bumagsak ako sa damuhan at sa unang pagkakataon ngayong gabi, umiyak ako. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa huli, may kapalit pa rin ang lahat. Nanalo ako sa laban, pero nawalan ako ng rason para magdiwang. Ang gabing ito ay hindi para sa birthday. Ito ay para sa burol ng aking mga kaaway at sa pamamaalam ng aking ama. Ang amoy ng kalawang at lumang semento ang sumalubong sa akin pagpasok ko sa loob ng pambansang bilangguan. Iba ito sa amoy ng mga bulaklak at sariwang hangin sa aking bagong opisina. Iba rin ito sa amoy ng dagat kung saan kami nagbakasyon ni Leo noong nakaraang buwan. Ito ang amoy ng pagsisisi at ng mga pangarap na nabulok sa likod ng mga rehas. Umupo ako sa harap ng makapal na salamin. Sa kabilang panig, isang lalaki ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Nakasuot siya ng kupas na kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay numinipis na at puno ng uban. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng yabang, ngayon ay lubog at tila pinatanda ng 5 dekada sa loob lamang ng 5 taon. Si Marco. Nang makita niya ako, lumiwanag ng bahagya ang kanyang mga mata, ngunit agad ding napalitan ng matinding hiya. Yumuko siya bago muling iniangat ang tingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Althea! Garalgal ang kanyang boses sa kabilang panig ng intercom. Salamat at dumalaw ka. Akala ko ay hindi mo na ako sisiputin kailanman. Hindi ako ngumiti, ngunit hindi rin ako nagpakita ng galit. Nanatili akong kalmado. Ang aking mga kamay ay nakapatong ng maayos sa ibabaw ng aking mamahaling bag. Isang bag na binili ko mula sa sarili kong kita bilang CEO ng kumpanyang muling ibinangon ko mula sa abo. Nandito ako para sa huling pagkakataon, Marco. Sagot ko. Ang boses ko ay matatag at walang panginginig. Nais ko lang malaman mo na maayos na ang lahat. Napalunok siya. Kamusta si Leo? Malaki na siya siguro. 10 taon na siya sa susunod na buwan. Hindi ba? Sana ay sinasabi mo sa kanya na mahal siya ng daddy niya. Huminga ako ng malalim. Matalino ang anak ko, Marco. Alam niya ang lahat. Hindi ko siya tinuturuan na magalit sa iyo, pero hindi ko rin siya tinuturuan na mamuhay sa kasinungalingan. Alam niya kung nasaan ka at kung bakit ka narito. Balang araw, kapag nasa tamang edad na siya ang magpapasya kung gusto kanyang harapin. Tumulo ang luha sa mata ni Marco. Patawarin mo ako, Althea. Araw-araw ay pinagsisisihan ko ang ginawa namin ni Mami. Kung pwede ko lang ibalik ang oras, kung pwede ko lang itama ang lahat. Pero hindi mo na maibabalik ang oras. Putol ko sa kanya. Ang bawat sentimong ninakaw niyo sa amin, ang bawat araw na nagdusa ang papa ko,
Dahil sa kakulangan ng pondo, lahat iyon ay may kabayaran. At sa totoo lang, Marco, nagpapasalamat ako sa'yo. Nagulat siya. Nagpapasalamat? Oo, dahil kung hindi mo ako niloko, hindi ko matutuklasan ang sarili kong lakas. Mahinahon kong sagot habang tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Mananatili sana akong anino mo, isang asawang bulag, busabos, at walang ibang alam gawin kundi ang maglingkod sa inyo. Pinatay niyo ang lumang Althea, pero ang ipinalit niyo ay isang babaeng hindi na muling yuyuko sa kahit kanino. Binigyan niyo ako ng rason para bumangon at bawiin ang lahat ng nararapat para sa anak ko. Napayuko si Marco, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na pagtangis. Si Mommy, kumusta siya sa kabilang building? Hindi niya ako kinakausap. Si Doña Imelda ay nananatiling bihag ng kanyang sariling kapalaluan. Wika ko, hanggang ngayon, hindi niya pa rin matanggap na ang rehas na nakapaligid sa kanya ay gawa sa sarili niyang kasakiman. Si Don Alejandro naman ay tuluyan ng naging multo. Wala nang nakakaalala sa kanya at ang Villa Vanessa sa Batangas ay naibenta na para pambayad sa lahat ng danyos na ninakaw niyo sa insurance. Tumayo na ako. Tapos na ang oras ng pagbisita. Tapos na rin ang oras ng paglingon sa nakaraan. Teya, sandali! Tawag niya ng akmang aalis na ako. May pagkakataon pa ba? Kapag nakalabas na ako, maaari ba tayong magsimulang muli? Tumigil ako at lumingon sa kanya sa huling pagkakataon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang basag na baso, Marco. Kahit anong pagdidikit ang gawin mo, hinding-hindi na muling makakahawak ng tubig nang hindi tumatagas. Ang Althea na minahal mo ay namatay na kasabay ng huling hininga ng papa ko. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay isang obra maestra na nabuo mula sa sarili niyang mga bubog. Iniwan ko siya doon. Iniwan ko ang amoy ng bakal, ang tunog ng mga kandado, at ang anino ng isang lalaking naging bahagi ng aking madilim na kahapon. Paglabas ko ng pintuan ng bilangguan, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Ang hangin ay sariwa, amoy ng kalayaan at bagong pag-asa. Sa hindi kalayuan, nakita ko ang aking sasakyan. Nakasandal doon si Leo, na ngayon ay isang matangkad at malusog na bata. Hawak ang isang buke ng mga puting rosas. Mama! Sigaw niya. Ang kanyang muka ay nagliwanag sa isang nangiting walang bahid ng puot. Niyakap ko siya ng mahigpit. Halika na, anak. Pupunta tayo kay Lolo. Ikwento natin sa kanya kung gaano nakaganda ang ating hardin. Sumakay kami sa sasakyan at binagtas ang daan patungo sa sementeryo. Sa harap ng puntod ni Papa, inilatag namin ang mga rosas. Walang luha ng pighati, tanging pasasalamat na lamang. Ang kumpanyang iniwan niya ay muling namamayagpag at ang aming tahanan ay muli ng puno ng tunay na tawanan. Natingala ako sa asul na kalangitan. Naramdaman ko ang haplos ng hangin. Tila ba isang banayad na halik mula sa langit. Isang bulong na nagsasabing, "Tapos na ang bagyo, anak. Maaari ka nang magpahinga." Huminga ako ng malalim. Ang aking puso ay magaan at payapa. Hindi man naging madali ang landas na aking tinahak, alam kong bawat sugat ay naging bahagi ng aking kagandahan. Ako si Althea, ang babaeng dumaan sa apoy. At ngayon ay lumilipad ng mas mataas kaysa sa anumang bagyo. Nagsimula na kaming maglakad palayo ni Leo, magkahawak kamay sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw. Ang bawat hakbang namin ay patunay na sa kabila ng bawat kataksilan, mayroon laging muling pagsilang, at sa pagkakataong ito, ang aking kaligayahan ay hindi na muling manggagaling sa ibang tao, kundi mula sa pag-ibig na aking nahanap sa loob ng aking sariling puso.